In Luke chapter 8, alam kong nababasa na natin. Luke chapter 8, verse 44. Lucas, babasahin ko po sa Tagalog. Nang makalapit na siya sa likuran ni Jesus, hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, alam niyo naman po na napapaligiran kayo ng maraming taong nagsisiksikan palapit sa inyo. Pero sinabi ni Jesus, may humipo sa akin. Dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala lihim kay Jesus ang kanyang ginawa, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harapan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paano gumaling siya kaagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka ng payapa. And I pray today na uuwi tayo ng may kapayapaan. Uuwi tayo ng mapayapa. Amen. Amen. I feel the presence of the Lord na today, this day, dito mag-uumpisa ang solution na ibibigay ng Panginoon. Dito mag-uumpisa yung peace of mind, yung tunay na kapayapaan mararanasan natin. So gaano ba man katagal ang struggle mo ngayon, sa umagang ito puputulin ng Panginoon yan. Amen. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Isa ka ba sa paniniwala ng isang babae na mahawakan lang ang laylayan ni Jesus? Ay gagaling na siya. Isa ka ba sa isang paniniwala ng isang babae, kasama ka ba doon sa naniniwala na kayang baguhin ng Panginoon ang buhay mo? Kayang ayusin ng Panginoon ang buhay mo? Kayang solusyonan ng Panginoon yung buhay mo ngayon? Kayang solusyonan ng Panginoon yung kinakaharap mo ngayon? Amen? Father God, we thank you for this word. Maraming salamat po sa katagumpayan na binigay sa amin. Sa bagong taon na aming hinarap, kasayahan, kalungkutan, at sa mga nakaraang taon, Panginoon, nakaka-experience po kami ng bigati, ng kabiguan. Lord, today, pagagalingin niyo po kami. Ibibigay niyo po sa amin ang para sa amin. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin na nandito. Buksan niyo po ang aming mga puso. Tulungan niyo po kami. Lalapit po kami sa inyo sa umagang ito. Tago niyo po yung abang lingkod sa inyong likuran at ang kapangyarihan mo ang siyang dadaloy sa mga nakikinig, Panginoon. Maraming salamat po sa presensya mo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Maraming salamat sa inyo, music team. At nakakabigla, merong mga magkumpare, mga manginginom. Pakitaas po ng manginginom. Ay, wag na lang. Parang ganun kaagad. Sige pa, pakitaas po yung mga manginginom. May mga kumpare. Parang katulad din natin, na may resolution din. And then, sabi niya, pare, ba't ang saya-saya mo? Alam mo ba, pare, yung New Year's resolution ko, titigil ako sa pag-iinom. Sabi niya gano'n, ay, mabuti yan. At bakit masaya ka? Alam mo ba, ilang buwan na, nagawa ko na. Parehas pala tayo ng New Year's resolution. Ganon din ba sa'yo? Kaya ngayon, mag-celebrate tayo. O sige, anong gagawin natin? Mag-inuman tayo. O, diba? At least may New Year's resolution. Nangyari. After 3 months daw nangyari. Nagkita-kita and then nag-celebrate sila. Nag-inuman sila. Minsan ganun tayo, tama? Bukas na lang ako mag-diet. Marami pa kasi akong iinitin eh. Bukas na lang tayo mag-diet kasi marami pa tayong kakainin, marami pang stock sa ref. Sayang, may papaksiwin pa.
Sa umaga pong ito ay share ko mo, seeking for solution. Katulad ng isang babae, naghahanap, hinahanap, or saan man nakatagpo niya yung solusyon sa kanyang sitwasyon. Sa buhay ng tao, hindi ka tao kung wala kang problema. Hindi ka matuturing na buhay ka kung ikaw hindi nakaka-experience ng pighati. At lalong-lalo na parang kulang na kulang sa atin na makakaranas tayo ng failure. Kasi sabi nga nila, yun yung panganin natin para tumibay tayo. Amen? But sa kwento pong ito, ay ito pong babae po na ito, by the way, ito pong babae po na ito, dinudugo po siya. Hindi nakakabigla. Kasi talaga naman ang babae, dinudugo. Dinadalaw po yan. Pag ang babae, dinadatnan po, dinudugo po talaga, hindi po nakakabigla yun. Amen. Kaya normal lang na ang babae dinudugo, hindi nakakabigla yun. But ang nakakabigla ito, 12 years na siyang dinudugo. 12 years. Every day, dinudugo. Every day. Buhay ka pa kaya nun? 12 years kang dinudugo. Sa madaling sabi, 12 years ka rin nagtitiis sa dysmenorrhea mo. Sa pain, sa kahit na anong sakit mo. And then that time, sa law nila, ang sino man ang dinudugo, itinuturing po siyang marumi. At ang sino man ang humawak sa babaeng dinudugo, is tinuturing na rin marumi. Ano man ang kanyang uupuan, itinuturing ng marumi. Ang kanyang inupuan, pag inupuan mo, ituturing ka rin na marumi. Ganun po katindi yung nila sa pagdudugo. Kaya yung babae, nahihirapan siya. And he seek for the solution sa kanyang sitwasyon. But bakit nangangailangan ng solusyon ng babae? Natanong mo rin ba nga yun sa sarili mo? Bakit kayo nangangailangan tayo ng solusyon sa mga problema natin? Bakit kayo naghanap tayo ng kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan? At bakit nangangailangan ng solusyon ng babae? Number 1, dahil wala nang katapusan ang kanyang pagdurugo. Dahil wala nang katapusan ang kanyang problema. Dahil wala nang katapusan ang kanyang iniisip. Ganito na lang ba lagi ang pinoproblema ko? Ganito na lang ba? Iisipin ko yung sasaingin ko ng umaga, iisipin ko na naman yung sasaingin ko ng tanghali, iisipin ko na lang yung sasaingin ko ng hapunan. Ganun na lang lagi. Nahihirapan siya. Dahil wala nang katapusan ng kanyang problema. Wala nang katapusan ng kanyang pagdudugo. Wala nang katapusan ng kanyang suffering. Sino naka-experience ng ganon? Ba't ganito naman yung buhay na to? Ba't parang walang katapusan? Wala nang katapusan. Dating pa ang katapusan. Nagsama-sama na sila. Ito na yata ang aking katapusan. Minsan maiisip natin na bakit mayroon pa talagang Diyos? Bakit parang hindi tumitigil itong mga ganitong problema? Kakatapos ko pala sa problema, mayroon na naman. At wala siyang ibang naisip, kundi maghanap solusyon. Dahil walang katapusan ang kanyang pagdurugo. E pangalawa, dahil nahihirapan na siya sa kanyang kalagayan. Kaya niyo bang magtrabaho? Mga babae nga, pag dinudugo, naglilib nag-a-absent Lalo na pag nagdidismenorrhea na talaga. Nag-a-absent yung mga yan. Hindi kinakaya. 12 years, nag-a-absent. May babalikan ka pa bang trabaho? Nahihirapan na sa kanyang kalagayan. Hindi na mabago ang kanyang buhay. Pinagdidirian. Ang hirap kaya ng sitwasyon niya, pinagdidirian siya. Ang hirap na sitwasyon niya, iniiwasan siya. Kung saan may mga tao, hindi rin siya pwedeng abutan ng tubig. Kasi ang hinawakan niya, ay pwedeng, pag hinawakan mo, ikaw ay marumi ka na rin. Hindi mo rin siya pwedeng buhatin para ihiga. Hindi mo rin siya pwedeng akayin.
Sa madaling sabi, sa sitwasyon niyang yon, siya lang talaga mag-isa. Wala sa kanyang tumutulong. Nakaka-experience ba tayo ng gano'n? Bakit parang walang tumutulong sa akin? Bakit parang ako na lang ang nandito ngayon? Bakit Lord? Bakit parang pinabayaan na lang ako? Ang galing, no? Tamang-tama. Kaya yung babae, every year, nag-New Year's resolution siya. And then lahat ng pinuntahan niyang doktor, lahat, walang nakakagamot sa kanya. Sa anumang sitwasyon niya, walang nakakagamot sa kanya. Kahit pa doktor, kahit na mga albularyo pa niya, walang nakakagamot sa kanya. Kahit yung kayamanan niya, hindi nakapagpagaling sa kanya. Sino dito yung nakarelate ka sa kwento ng babae? Ako lang po, maraming salamat. Mukhang ako lang ang dinudugo ng sitwasyon ngayon. Kahit na ano pa man ang yaman niya, walang nagawa sa kanyang kalagayan. Kahit gaano pa tayo kayaman, walang magagawa yan sa ating kalagayan. Sabi nga nila, hindi nabibili ng pera yung kaligayahan eh. Pero pag binigyan ka ng pera, lumiligaya ka. Hindi nabibili ang kaligayahan. Hindi natutumbasan ng material ang kaligayahan. Ang kapayapaan, walang anumang makapagpasumpong sa'yo. Alam mo ba kung bakit ko nasabi na walang kayamanan ang magpapaligaya sa tao? Biro mo, may cellphone na, nangangarap pang bumili ulit ng cellphone? May kasapatan ba ang kaligayahan? Walang kasapatan. Bumili ng bagong TV. Hindi lang makonect sa wifi, bumili ulit ng iba. Bakit ayaw mo na yun? Ayaw makonect sa wifi, ang hirap eh. Hindi Android. Bumili ng motor. O ba't bumili ka na naman ulit? Hindi kasi FI. Ba't bumili ka na naman ulit? Hindi kasi matik. Masakit sa kamay, kakaklats-klats ng ganon. Bumili ng sasakyan. Oh, ba't bumili ka na naman ulit? Hindi kasya sa garahe. Pinaiksian ko na lang ng konti. Ba't bumili ka na naman ulit? Walang mapaglagyan ng pera. Nag-abot na kasi yung nagpang-abot na yung luma at bago. Sabi kasi ng Bible, hindi mo pwedeng lagyan ng bagong alak ang lumang lagayan. Kaya dapat gastusin na agad. Kaya pala nung Pasko, nung bagong taon, lahat ng laman sa bangko kinuha. At nilagyan ulit ng bago. Kasi luma na yun. Sino pa pong may mga luma dyan? Ako, may luma din po ako. Pagkatao lang. Ang hirap ng sitwasyon. Kasi meron kang pinagdadaanan. At ang naririnig lang ng babae, merong Jesus na nagpapagaling, merong Jesus na gumagawa ng himala, merong Jesus na umiikot dito, nagpipreach, merong Jesus na gumagawa ng mga milagro. Naririnig lang niya. At ang hirap. Bakit? Sa tuwing mayroong Jesus, mayroon ding mga tao. At sa tuwing may mga tao, hindi siya pwedeng pumunta. Meron siyang kakalabanin. Ang pangungutya ng mga tao at panliliit ng mga tao, yun yung kalaban niya. The crowd. Kalaban ng babae yun. Amen. Hindi mo ba napapasin, every time na lumalapit ka sa Panginoon, every time na naglilingkod ka sa Panginoon, may crowd na magpipersecute sa'yo. Come on. Merong magpipersecute sa'yo. Pasimba-simba ka na naman. Haliluyok ka na talaga. Tapos yung galaw mo na lang ang binabantayan. Pansinin mo, habang nandun ang babae, tinitin, saan kaya gumapang yan? Huwag niyong daanan yan, ha? Huwag niyong daanan, huwag kayong pumunta dyan sa inanuhan niya. Pag inapakan mo yan, ay sigurado.
Sa panahon natin ngayon, ang dinudugo parang parang yung pinag-uutangan, nilalayuan. Pag palapit na yung inuutangan mo, bigla ka nang lalayo. Wag dyan. Ganun, dito tayo daan. Parang gano'n, no? But alam nyo ba, na yung babae na yun, na hinawakan niya yung laylayan ni Jesus. Anong hinawakan ng babae? Ano yung laylayan? Saan parte yun? Sa baba ng kanyang damit. Ganun lang. Talagang nahawakan lang ng konti. And then, sabi ng Lord, sino humawak sa akin? Sino humipo sa akin? Sabi niya dito, may humipo sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. May humipo sa akin. Sabi ng babae, sabi sa Matthew, chapter 9, sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ni Jesus. Sigurado gagaling ako. Mahipo ko lang. Mahipo ko lang. And pagdating sa Luke, ang sabi ni Jesus, sinong humawak sa akin? Sinong humipo sa akin? May extra mile na ginawa ang babae. Ang goal niya, mas mahipo lang ang damit. Mahipo lang yung laylayan. But, Lord, bakit nasabi mo na sinong humawak sa'yo? Kung damit lang ang hinawakan. Kung damit mo lang, Lord, ang nahawakan ng babae, bakit naramdaman mo may humawak sa'yo? Hawakan yung damit mo, mararamdaman mo ba? Sabi ni Pedro, Lord, nagsisiksikan na ang lahat, Panginoon. May humawak na sa'yo. O sino pa bang sasabihan natin? Sino pa bang pagbibintangan natin na humawak sa'yo? Wala na. Pero sabi ng Lord, may lumabas na kapangyarihan. Sa paglabas ng kapangyarihan na yun, gumaling yung babae. Gumaling yung babae. Sabihin mo sa katabi mo, gumaling siya. Bago siya gumaling, may lumabas na kapangyarihan. Ito ang tanong ngayon. Bakit napalabas ng babae yung kapangyarihan ni Jesus? Bakit gumaling ang babae? Nahawakan ng laylayan, gumaling ang babae. Unang-una, dahil meron siyang pananampalataya. Meron siyang paniniwala. At meron siyang goal sa kanyang sarili na mahawakan ko lang. Meron siyang resolution. Meron siyang solusyon na sinabi sa kanyang sarili, itong magiging solusyon ng aking sitwasyon. Mahawakan ko lang ang kanyang laylayan. Takes faith. Sinong matinong tao na mag-iisip na mahawakan lang ang kanyang damit? Gagaling na. Parang ganito eh. Gusto ko yung damit ni pastor. Pag yan binigay sa akin, magiging anointed na rin ako. May mga ganun, di ba? Yung anointing ni pastor. Mapupunta sa akin yan. Nasaan yung ginamit na kutsara niya? Gamitin ko rin yun. Saan yung pinagkapihan ni pastor? Dahil meron siyang pananampalataya. Hindi dahil doon sa hinahawakan niya, kundi dahil doon sa pananampalataya niya. Na pagkahawak niya, ang kapangyarihan ng Panginoon na-activate. How to activate? Pananampalataya. Pangalawa, dahil sumamba siya at nagpakatotoo kay Jesus. Maliban sa kanyang sitwasyon, alam ng lahat ang kanyang sitwasyon na marumi siya tao, but mas pinili niyang lumapit sa Panginoon. Mas pinili niyang pumunta doon. Ano man ang sasabihin ng mga tao, just to worship the Lord. Babaka sakali. Pero ang baka sakali na yun sigurado.
kung mahawakan ko lang kanyang laylayan. At ang pananampalataya na yon nakapagpagaling sa kanya. Ito pang pinakamatin, bakit siya gumaling? Dahil tama yung nilapitan niya. Tamang tao ang nilapitan niya, tamang solusyon ang nilapitan niya. Amen. Sa sitwasyon mo ngayon, kapatid, kung gusto mong makawala dyan, dapat tamang tao or tamang nilalapitan mo dapat. Tama dapat yung nilalapitan mo. Kaya congratulations, nandito ka sa loob ng church. Nandito ka, nagpupuri sa Panginoon. Tama ang desisyon mo. At sa umagang ito, naniniwala ako na may mga tao dito ngayon na mag-extra mile kahit mahawakan ko lang, Lord. Sabi ng iba, ang dami-dami ng iniisip ng Panginoon, sasabay pa ba ako? Alam niyo ba sa sitwasyon na ito, hindi talaga siya ang sadya ng Panginoon? Ang sadya ng Panginoon, yung isang batang 12 years old na namatay. Hindi na daw humihinga. Tapos habang naglalakad siya, nandun yung babae. Extra mile. Hindi ka man sadya ng Panginoon ngayon. Naniniwala ka na hindi ka sadya ng Panginoon. Pero sa umagang ito, gumawa ka ng paraan na mahawakan mo ang Panginoon. Gumawa ka ng paraan na magkaroon ka ng pananampalataya. Gumawa ka ng paraan na si Lord mismo mapapansin ka ng Lord. Ang sino mang marunong magpapansin sa Panginoon, hindi bibiguin ng Panginoon. At ang pagpapapansin mo, hindi yung pagpapapansin na anong ginagawa mo, kundi ang pagpapapansin mo is yung pananampalataya mong ginagawa mo ngayon. Kasi kung tutusin, pansin na talaga siya ni Lord eh. Biruin mo, nandoon siya habang naglalakad si Jesus, nag-aabang lang siguro yun siya doon. Dahil habang nag-aabang yun, syempre iiwasan ng mga tao yun. Hindi kaya magtataka si Jesus, papunta siya doon, ba't umiiwas tong mga to? Hindi kaya siya napansin? Napansin na siya. Alam mo ba, napansin ka na ng Panginoon? Pagpasok mo pa lang dyan, napansin ka na ng Lord. Nakita ka na ng Panginoon. Nakita na tayo ng Lord pagpasok pa lang. But the question is, gagawa ka ba ng paraan para mapalabas mo ang kapangyarihan ng Panginoon na mapabago ng buhay mo ngayon? Kasi ang sino lang ang may pananampalataya, siya lang ang makakapagpalabas ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong pinapanalangin mo ngayon. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon. But sa umagang ito, alam ko na kung ikaw ay mananalangin sa Panginoon, sasamba sa Kanya, at isipin mo, Lord, pagalingin mo ko. Lord, alisin mo ko sa sitwasyon na ito. Manampalataya ka sa Panginoon. Kapatid, hindi ka bibigyan ng Panginoon. Haharapin ka ng Panginoon. Kahit na si Lord, busy. Yun lagi yung sinasabi natin. Busy na ang Panginoon, huwag ka nang makidagdag. Panalangin na lang natin sa Panginoon. Marami nang iniisip ang Panginoon, magkikidagdag ka pa. But sa sitwasyong ito, hindi talaga siya ang sadya ng Lord. May appointment sa Lord, but dahil napansin ang kanyang pananampalataya. When you are in struggle, God can make a miracle. Kung nandoon ka sa struggle mo ngayon sa buhay mo, kaya niyang baguhin yung buhay mo, miracle yon. Kung ano mang nangyayari sa buhay mo ngayon, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, at hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan ang kilos ng Panginoon, miracle yon para sa buhay mo. 12 years. Ang perfect number ng transition. 12. Nangyari ba sa babae? Ang transition ng kanyang buhay? Nangyari ba sa kanya? Yes, nangyari sa kanya. Pero sa palagay mo, yung 12 years na yon, kung hindi niya nakilala si Jesus, mangyayari kaya yon? Kung hindi niya nakilala si Jesus, hindi mangyayari ang transition. Hindi nang mangyayari ang transition. Ang 12 years old na bata, kung wala si Jesus, sa palagay mo, mabubuhay? Hindi dahil sa number, kundi nang dahil kay Jesus. Hindi nang dahil sa kayamanan niya, nang dahil kay Jesus. Hindi dahil sa dahan, kundi nang dahil kay Jesus. Hindi lang din dahil sa kanyang pananampalataya, kundi nang dahil lang din sa response ng Panginoon. Ang pananampalataya mo, magdidepende. Magdidepende ang response ng Panginoon sa pananampalataya mo. Totoo yun, naniniwala ako doon. Na kung anong pananampalataya mo sa Panginoon, yun yung mga response ng Panginoon magdidepende.
Every time nangangailangan tayo ng solusyon sa buhay natin. Amen. Kung gusto natin ng solusyon, unahin natin ang Panginoon. Kung gusto mo ng solusyon, unahin mo ang Panginoon. Bakit ko nasabi yan? Sa dami-dami ng problema namin, sa dami-dami ng problema natin, bottom line, tatawag pa rin tayo sa Panginoon. Ngayon, kung tatawag ka na lang din naman sa Panginoon, bakit hindi ka muna tumawag? Bakit hindi muna tayo lumapit? Bago ang lahat. Amen. In Luke chapter 5, nung si Pedro, hindi ko na nailagay, paki-ano na lang. Luke chapter 5, kung mayroong Tagalog dyan, Tagalog mo na lang. Nung si Pedro ay nangisda, ang ganda po ng ano na to eh, ng kwento na ito. Nung si Pedro ay nangisda, walang huli. Walang huli. Magdamag na nandun sa laot, walang huli. Parang ako, walang huli. Buong taon, ba't parang walang huli? Ba't parang walang nangyari? Walang huli. And then, sabi ng Lord, umusog ka ng konti doon, ilaglag mo yung lambat mo. Sabi ni Pedro, Lord, buong magdamag na kaming nagpagod. Sino dito yung pagod na? Sino dito yung nakaramdam ka ng pagod sa buhay? Sino dito yung nakaramdam ka ng pagod sa buhay? Meron ba dito nakaramdam ng pagod? Nakakaramdam tayo ng pagod sa buhay. Sabi ng Lord, ilaglag mo yung lambat mo. Paano pag sinabi ng Lord ngayon? Anak, 2025, subukan mo ulit. Konti lang. Katulad ng ginawa mo noong 2024, gawin mo ulit. Alam mo ba kung saan ako banda na-amaze? Nung lumaot sila Pedro, walang huli, magdamag. Pangalawang pag-alis nila ng konti lang, usog lang, pagbaba, sobrang dami ng isda. And then, tinawag pa niya yung mga kasama niya, tulungan niyo kami dito. Kasi, siksik-liglig, umaapaw na eh. Humingi na ng tulong para sa kasamahan. And then, na-amaze ako, buong magdamag, wala silang huli. At alam mo kung anong napansin ko? Nung magdamag na wala silang huli, hindi nila kasama si Kristo. Hindi nila kasama si Jesus. But nung sandaling lang na pagkababa, siksik, liglig at umapaw na naranasan nila, doon nila kasama si Kristo. Pansin nyo ba yon? Pansin nyo ba? Ang taon na ito ay taon ng solusyon. Sa lahat ng mga pinoproblema mo, ito ang solusyon. Sa palagay mo, si Pedro, wala siyang inaalala, pamilya niya, walang huli. Anong kakainin? Walang huli. Paano kaya ang pinagkakitaan? Ilan silang mangingisda doon, walang mga huli. Paano na yung mga pamilya? Amen. Marami silang iniisip, kailangan nila ng solusyon. Habang si Pedro ay nangangailangan ng solusyon, lumapit si Jesus. Nandoon si Jesus. Sa palagay mo, makakahuli si Pedro kung di siya nakinig kay Jesus? Nailaglag yung lambat? Hindi. Ito ang napansin ko. Kahit nakilala natin na si Jesus ay Panginoon, kung di tayo marunong sumunod, wala tayong huli. Kilala na ni Pedro, Panginoon. Magdamag na po kami. Sa laot, walang huli. Kilala ni Pedro, si Jesus na Panginoon. Kilala rin naman natin si Jesus na Panginoon. But as long as na hindi natin sinusunod ang kanyang inuutos, at as long as na hindi natin sinusunod lahat sinasabi niya, hindi natin siya sinusunod, walang mangyayari pa rin sa buhay natin. Ang solution mo ngayon, New Year's resolution mo, hindi mangyayari. Kung walang Panginoon na gagabay sa'yo, kung walang Word of God sa buhay mo. May mangyayari, pero struggle. Tayo na lang. Sabi ni Pedro, tayo na lang. Bigyan ko kayo ng sitwasyon kung saan ang mga problema ng mga taong ito, ang solusyon ay ang Panginoon.
First Kings chapter 17, yung biyuda na nilipitan ni Elias. Langis na lang tsaka harina eh. Lulutuin na nga lang namin to eh. Lulutuin na lang namin to. Katapos namin kainin ng anak ko to, mamamatay na kami. Yun na lang talaga ang supply. Anong sabi? Sige, lutuin mo para sa akin. Sumunod hindi. Sumunod. After niyang sumunod, anong nangyari? Supply ng harina hindi na wawala. Supply ng langis hindi na uubusan. Kailan nagkaroon ng supply? Nung sila ay marunong makinig at sumunod. Amen. Si Pedro nagkahuli. May huli si Pedro nung siya ay nakinig at sumunod. John chapter 2, yung tubig, ginawang alak. Ang mga servant sabi, punuin nyo ng tubig lahat ng mga, drum dyan. Pagsalok, alak na. Anong sabi? Punuin mo. Pero, bagong lahat na yon, sinabihan siya ni Maria, wala na pong alak. Pwede po ba kayong gumawa? Anong sagot ng Panginoon? Hindi pa napapanahon. Hindi porket hindi nangyari sa iyo ang pinapanalangin mo, ay hindi ka naririnig ng Panginoon. Hindi pa lang napapanahon. Pero hindi porket hindi pa napapanahon, is hindi mangyayari. At maghihintay ka ng matagal. After sinabi ni Maria yon, maya-maya, sinabi ni Jesus, lagyan mo ng maraming tubig. Punuin mo ng tubig yung mga banga dyan. Hindi, pagsalok, alak na. At hindi lang basta alak. Primera klase na alak. Hindi si Lord magpo-provide sa'yo ng sakto-sakto lang. Hindi siya mahilig sa Coke. Gusto niya to the max. Pepsi kasi yun eh. Kasi si Lord, nung unang panahon, wala pang SM, pero si Lord, He got it all for you. Si Lord, wala mang bangko, pero He find ways. Kasi nga, pag nasa Panginoon ka, you are in the good hands. Baka naman, BDO tsaka Metrobank. Alam mo kapatid, kung supply lang ang pag-uusapan sa Panginoon, sobra-sobra na. But ang sino lang ang nangihingi, siya lang ang magkakaroon. Sabi ng Bible yun eh, sino mang humingi, siya lang ang magkakaroon. Ano man ang ipapanalangin mo, didinggin ko. Mark chapter 5, yung lalaking sinapian ng masamang espiritu, papunta pa lang si Kristo. Sabi niya, huwag mo naman kaming wasakin. Wala pa nga, di pa nga nagsasalita eh. Huwag mo naman kaming palayasin. Nagmamakaawa. Alam mo kapatid, kung meron tayong Diyos sa buhay natin, walang mananatili sa ating hindi kaya-aya sa buhay natin eh. At ito pang pinakamatindi, John chapter 8, yung babaeng nahuling nangangalo niya. Nahuling nangangalo niya at gustong batuhin hanggang sa mamatay. Naalala niyo yung kwento na yon? Kailan nangyari ang solusyon? Napansin niyo ba? Kung saan may solusyon, nandoon si Lord. Kung saan nandoon si Jesus, nandoon din ang solusyon. Kung saan sa buhay ng babae wala si Kristo, nagsasuffer siya. Kung kailan ang babae nakilala si Kristo, napalaya siya. Kung saan yung kasal, kung wala lang sana ng Kristo doon, yung kasalan na yun, mapapahiya ang kinakasal. Kasi naubusan, sa panahon nila noon, pag naubusan ka ng alak, kahihiyan yun sa buong pamilya nila. Pag sa Panginoon ka, hindi ka ipapahiya. Kaya naniniwala ako na sa taong ito yung taon na susolusyonan na ng Panginoon lahat ng mga inaalala natin. Dati kasi nakafocus tayo sa problema. Ngayon, ipofocus na tayo sa solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Pero sa tingin mo, pag wala ng solusyon, huwag mong problemahin. Tama ba? Pag sa tingin mo, hindi mo masolusyonan, huwag mong problemahin.
Si Lord ang mamang problema. Lumapit ka sa Panginoon. Siguradong si Lord ang makakasolusyon yan. At sa lahat ng area ng buhay natin, si Lord lang ang kayang gumawa ng solusyon. Amen? Sino dito yung sa umagang ito na meron kang pinapanalangin sa Panginoon? Kahit pag tinanong kita ngayon, anong nangyari sa iyo 2024? Anong nangyari sa iyo 2024? May nangyari ba sa iyo? Sigurado pag tinanong ko kayo anong nangyari sa iyo 2024, automatic maiisip mo puro mga negative. 2024, yun po yung nabangga ako eh. 2024, yun po yung... Alam mo kapatid, ilang beses mo lang naiisip yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. 2024. 2024, maraming mga calamity. Maraming mga bagyong dumaan sa bansang Pilipinas. 2024, nandito tayo, nagpaplano tayo magpatayo ng church. And then 2024, December, nakalipat tayo, dito na tayo nag-church. Alam mo ba na lahat ng yun, stressful yun. Stressful yun. Pero alam mo ba kung bakit natustusan lahat yon? Kasi nung pinaplano kasi ito, kasama na si Lord eh. Alam mo kung bakit naging posible ito? Kasi kasama nga si Lord eh. Sabi nga nung iba, may sumuporta ba sa inyo dyan? Mga puti, yung Koreano? Wala sumuporta dito. Si Lord lang sumuporta dito. Si Jesus lang sumuporta dito. Ang ginawa lang namin, lumuhod lang kami. Patira pa, nagpuri sa Kanya. Nag-extra mile kami. Kumuha kami ng kapangyarihan niya. At ang kapangyarihan ng Panginoon na yun ang nagpabago ng buhay ng bawat isa. Hindi lang nagpabago sa buhay ng bawat isa, kundi nagpabago ng buong simbahan. Amen. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Alam ko matagal mo nang kilala si Lord. Alam ko rin na hindi ko na kailangan papatunayan yung kabutihan ng Panginoon. Gusto kong ipaunawa sa inyo na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nanginginig lahat ng mga demonyo. Sa ngalan ni Hesukristo, lahat ng mga problema mo nanginginig na yan. Gusto ko seryosohin mo to. Sa umagang ito, uuwi tayo ng mapayapa. Uuwi tayo ng mapayapa. Sa umagang ito, hahabulin natin si Lord. Sa umagang ito, hawakan natin kanyang laylayan. Hindi kita kilala yung personal na buhay, private life mo, hindi ko alam. But kapatid, isa lang ang alam ko, kailangan natin si Kristo. Sa anumang sitwasyon ng buhay mo, kailangan natin si Kristo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng miracle nangyayari. Saan nagpakain ng 5,000? Si Jesus yan. Nagpalakad sa tubig kay Pedro. Si Jesus yan. Meron pa bang kayang patunayan si Jesus? Meron pa bang dapat patunayan si Jesus para tuloy ang maniwala tayo sa Kanya? In Jesus' name. In Jesus' name. Ano man ang ipanalangin ninyo sa aking pangalan, diringgin ng at tutuparin niya